Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Maayo kaayo ang Diyos. Sa tanang panahon. Sa tanang panahon. Maayo ang Diyos. Ikaw maayoy. God is good. All the time. All the time. God is good. Malindog kitang tanan ug atong pag-aablihan pinaagi sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. Oria bababahaya sikaraya shande handaraya sikaraya shande ria bababahaya sikaraya Oria haya sikaraya handaraya sikaraya shande handaraya sikaraya shande ria bababahaya sikaraya handaraya sikaraya shande ria bababahaya sikaraya. Abba, Father, Lord, we thank you, O God, for giving us, O Lord God, opportunity nga di kami, Ginoo God, makasimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran, Ginoo. Salamat sa imo paghatag o kagawasan nga di kami, Ginoo God, makadayig, makapasalamat diha kanimo, makasimba diha kanimo, Ginoo God. Lord, salamat, Ginoo, bisan pa sa imong pagtugot nga diin, Ginoo, ang imong mga katawhan, ang imong mga kaanakan, Ginoo Lord God, makaabot dinhi, Ginoo God, nga safe and sound, Ginoo God. Salamat sa paghatag nimo og Espiritu, Ginoo Lord God, of excitement to listen to your word, Ginoo God. Salamat, Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw lamang ang Diyos nga angayan namong pasinunggan, Ginoo Lord God. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw maga-take full control, Ginoo Lord God. Hallelujah, ni ining dapita nga kami, Ginoo God, magahiusa sa pagsimba diha kanimo. Salamat bala ang Espiritu nga diin ikaw, Ginoo, ang Diyos nga mas himaya sa among mga pagdayeg karon, Ginoo God, nga sama sa pagdawat nimo sa huwot nga insenso, Ginoo Lord God. Salamat balang Espiritu nga ikaw magabubo, magakunsad, Ginoo God, hallelujah, nga di kami makapadayon nga magadayeg o magapasalamat diha kanimo. Kiningtanan akong ginatugyan o ginapasalamatan diha lamang sa pangalan sama, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. All the
in Jesus. Got to trust and obey. Trust and obey. For there's no other name to be happy in Jesus. Got to trust and obey. Amen. Manito ng tanan, patuloy ka na ang tuloy na Diyos. Amen.
Walang katulad, tunay na ikaw ay di
Sasamba kita, Panginoon at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mababago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Gloria bababahaya sina raya shande, handa raya sika raya shande, raya bababahaya sika raya. Gloria haya haya sika raya shande, handa raya sika raya shande, raya bababahaya, handa raya sika raya shande, handa raya sika raya shande, raya bababahaya sika raya, handa raya sika raya shande. Andrea Sikaraya Shanderia Baba Bahaya Sikaraya Oria Haya 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 Andrea Sikaraya Shande Andrea Sikaraya Shanderia Baba Bahaya Sikaraya Oria Haya Haya Sikaraya Shande Andrea Shanderia Baba Bahaya Sikaraya Andrea Sikaraya Ikaw ang Diyos na kaya namong inuugan. Hallelujah. Nadaigod inuugan. Oh, riya mababahaya sigaraya shande. Handaraya sigaraya shande. Riya mababahaya. Handaraya sigaraya shande. Riya mababahaya sigaraya. Oh, riya haya haya. Haya haya haya. Haya haya haya. Oh, riya haya haya haya. Handaraya sigaraya shande. Handaraya sigaraya shande. Riya mababahaya. Haya 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 sigaraya shande. Handaraya sigaraya. Handaraya sigaraya shande. Riya mababahaya sigaraya shande. Handaraya sigaraya shande. Riya mababahaya sigaraya. Riya mababahaya. Lord, ikaw ang Diyos na nahigugma ka namo. Ikaw ang Diyos na naghatag ka namong kagawasan. Ikaw ang Diyos na nag-ayaw sa tanan namong mga balatian, O God. Lord, ikaw lamang ang among angayan ng pasalamatan. Ikaw lamang ang angayan namong pasilungan, O God. Tungod ikaw ang Diyos nga buhi nga among gialagaran. Salamat, Ginoo Lord. Hallelujah. Bisan pa sa imong pagdawat, Ginoo Lord. Hallelujah. Sa among mga pagsimba, sa among mga pagdayi, Ginoo Lord God. Hallelujah. Kasi ikaw walay ikatandi diya kanimo, Ginoo. Hallelujah, Lord. Nga
Dili ikaw, o ikaw lamang Ginoo ang angayan, Ginoo God, nga balikan sa dulong kong himaya. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, sa imong pagdawat sa among mga pagdaing, Ginoo God. Salamat Ginoo sa imong pagdawat ka namo, Ginoo God, sa among mga pagpasalamat nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga angayan nga ibayaw, Ginoo God. Lord, salamat Ginoo, nga diin ikaw ang Diyos nga nagdawat sa among mga pagdaig, sa among mga pagsimba, Ginoo Lord God. Hallelujah, nga walay ikatandi diha kanimo. Tungod ikaw ang Diyos nga nakakita, ikaw ang Diyos nga nakadukog, ikaw ang Diyos nga nakabati, Ginoo God, sa tanan namong mga pagpasalamat, Ginoo God, sa tanan namo, Ginoo Lord, nga mga pagsimba diha kanimo, Ginoo God. Lord, kabuli kami sa imong hamiling dugo, sa among pagpadayon, Ginoo God, sa among panimbahon, Ginoo God. Lord, ikaw ang Diyos nga mag-auban, Ginoo Lord God, hallelujah. Bisag pa sa mga mensahe nga among paminawan karon, Ginoo God. Ikaw, Ginoo Lord, ang Diyos nga angayan nga pasilungan ni tanan. O ginaampo iya sa pangalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen and amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Once again, may buntag sa itong tanan. Amen. No sa po ang mga regular announcements. Regular services every Wednesday is our midweek service. It will start at 6:30 in the evening. So, ang ginawag doon nga ito, mga kaigsuuna nga mag-attend sa ato ang every Wednesday no nga midweek service diri. No, to those who are not working no sa gabi, mga bakante, especially sa mga youth, amo mo ginawag no nga mag-ato diri sa atong balay na lampuanan aron mag-attend sa ato ang midweek service. Every Friday is our corporate prayer meeting. Will start at 6:30 in the evening. So, kung naapod mo yung mga gusto, no, nga po, mga prayer request, message lang si Reverend Cynthia, nor sa to ang GC. Kung ito private po na siya, no, i-personal message lang po si Reverend Cynthia para ma-appeal siya kanunay sa ato ang every Friday no, na corporate prayer meeting. Sunday morning service will start at 9 a.m. Sunday evening service through online, we will connect to our headquarters in YouTube. Just type nfgc.org at 10 p.m. in our time. No, amo dyan mo ginawag no nga mag-early, no, mag-ato diri sa ato balay alapuan na ano kay alas 9 man ang start sa atong service kay mas maayo man jud na makasugod ta na sa opening prayer no, and sa gabi po no nga maka-tune in po mo online sa ato ang headquarters. So sa additional nga announcement for the month of July 5 is our denominational Sunday service. Karon na siya sa first Sunday of July. So that is also our family Sunday. No, so we encourage everyone no nga after Sunday no nga magpabili para sa atong lunch fellowship. And on July 19 is our Pastor's Appreciation Day. So that is a very important no nga event no karong July. So let's not forget July 19 is our Pastor's Appreciation Day. And on August 16 is All Nations Day. Members should wear national or
cultural attire, and all churches worldwide are encouraged to participate. Muna siya katong time nga nagasuot ka katong mga kimona, or kanang ini no nga kanang DIY lang ninyo no nga mga costume. No kay amo mo ginawag na mag-participate no sa yung ani nato nga kanang mga activity mo sa ato ang church. Kay kini man good siya is all branches jud siya no nga higayon na mahitabo. And so far, maulan ko siya mga announcement for the month of July and for August, no, nga mga big events na to. And today, I believe that we are all excited and ready, no, nga maminaw sa pulong sa Ginoo. No, God is good. All the time. All the time. God is good. So, no, atong ianda mga ball pen, notebooks, no, mag-take down mo good ka, no, kay ang ato ang word karubutaga, no, kay 1 year good siya nga preparation nga gihatag sa Ginoo sa to. And our guest speaker today is she is working as a nurse in London, no. So kana kabala ka kay dili siya spoken dollar, no. So she can speak also Bisaya and Tagalog. Sabtan na jud nato ni siya, no. And today dili na nako no kay dugayon ang pag-welcome sa atong isa sa pinakagwapang anak ni Reverend Cynthia, the very humble and kana ganing faithful na anak sa Ginoo. No, let's welcome here in the pulpit, no, Sister Karen Belmi Iversales. Let's give her a round of applause. Praise the Lord. Dali lang. Sorry, technical difficulties. Yeah. Pwede dili lang mag-ano. Pwede dili lang mag- Yeah. Alright. May buntag sa tanan. Praise the Lord. Yeah, glory to God, no? Salamat sa Ginoo sa higayon na ni nga gihatag niya nga maka-share o ulong sa matag usa sa inyo ha. So before we start, magampo sa ta and let's offer to God this time sa atong panimbahan. Heavenly Father, we just want to praise you, Lord, and thank you for everything that you have done for us. Thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness in each and everyone's lives, Lord God. We thank you, Father God, na wala dyan mo gipasagdan, Father God. And Lord, salamat na ikaw ang panimuhat, Lord God, sa matag usa ka namo. Prepare each and everyone's hearts, Lord God, mind, Lord God. Open our ears to hear your word, Lord God. Open our hearts, Lord God, to welcome your word. Father, we pray that you will just cover us, Lord God, with your most precious blood, Lord God, and no words of the enemy will be able to penetrate, Lord God, sa matag usa. Lord, salamat na wala yung mga distractions, Lord God, na distract, Lord God, sa matag usa ka namo. But Lord, salamat that we will be able to receive your word this morning. We want to thank you, Lord God, for everything that you have done for us. We just give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Salamat sa Ginoo. So, pagpasensyahan nyo na kung ang aking is halo-halo, English, Tagalog, Bisaya. Usahay mo na po teacher kay teacher sa mga bata dito sa London. Okay, so ang ato ang title for this morning, pagutam mo ba no ato sa title mo, magbasahon sa nato. Let us all stand and read the word of God sa Acts chapter 2, verse 1 to 6. Gamay siya kaayo. I will also read in Bisaya. Ayan siya. So, Acts chapter 2, verse 1 to 6. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered,
because each one of them was hearing them speak in his own language. Sa Bisaya, Buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 6, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo, nagtigom sa usa ka dapit, o sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, o nilukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti nagkalain-laing tinulungan. Sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Dito sa Jerusalem ni adtong higayuna, may mga Hudyo nga relihiyoso kayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanunggok sila o natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa kamagtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Okay, makalingkod na ang tanan. Praise the Lord sa iyang pulong. So, ang title sa ato, ang word for this morning is Spirit Comes, Church Goes. Bago ta adto sa ato ang title, mangutana sa ako. How is your relationship with the Holy Spirit? Unsa ang inyong how would you describe your current relationship with the Holy Spirit? Ayaw isapa sa inyong sa inyong katapad. Una-una lang ka. So, unsa ang ako ang standing with the Holy Spirit? Unsa man ang imuhang ang imuhang relasyon karon? I'll give you 30 seconds. Pag una-una, o nagana ba? Ay, wala akong relationship. Unya, magano ta. Alright. So, unsa man ang ato ang nakita diri sa Acts chapter 2 verse 1 to 6. Let me just So, ang ato ang nabasa sa Acts chapter 2 verse 1 to 6 is ang sa Bisaya kay ang pagpunsad sa Espiritu Santo. This year is the year of Paraclete, no? Gisend di ba ang year of Paraclete sa John chapter 14, actually matouch na to sa unya. And I will pray the Father, and He will give you another helper that He may abide with you forever. Kinsa man ang helper? Wala pa picture ka ba? Kinsa ang helper ang Holy Spirit. So, So after Resurrection Sunday, ang next na major event sa Christian na calendar is ang Pentecost. So kato ang nabasa nato sa Acts chapter 2 verse 1 to 6 kana ang pagpunsad sa Holy Spirit. So ang Ginoo, gi-pour out niya ang iyang power sa mga first believers. So they prepare them to share Christ with the world. Kato ang unang rason nga nang gi-pour out sa Ginoo ang iyang power sa mga believers. Nagana ba si Lord na ay kanang pagka-receive ninyo pagka-receive ninyo kay Jesus Christ kay mag-uyo lang mo dira sa gilid. Nagana ba siya? Mingawa, uy. Wala siya niingana na ay kanang pag-ano lang mo, paglingkod lang mo dira sa gilid ha, kanang pag nadawat mo ang Ginoong Hesus Kristo, lingkod lang dira. Wala siya nag-ingana. Nagana siya nga ang Ginoo, gipadala niya ang Holy Spirit para mo help, no? O kung man, so that we can share Christ with the world. At the same time, He brought crowd into the streets, preparing them to receive the gospel. So by the same Spirit, the church was prepared to speak while the crowd outside was prepared to listen. So, giprepara sa Ginoo sa ang simbahan o at the same time also, giprepare niya ang mga tao sa gawas para sa pagpaminaw sa iyahang pulong. So, karon, it's the same. Diba? Wala pa nagbago ang Ginoo. Wala pa nagbago ang tumong sa Ginoo, sa matag usa kanako, sa matag usa kanato.
Kana siya. So, wherever we gather to worship Christ, He is preparing us to go into the world and share Jesus Christ. Ano dahil sa katabi, have you shared Jesus Christ this week? Ay, na-share ba niyo si Jesus? Karong, ang sa tagaan sa Bisaya. Have you shared? Na-share ba niyo si Jesus? Karong, si Manaha. Kalimutan ng Bisaya. Na-share ba niyo si Jesus? Karong si Manaha? Kana siya. So even now, for someone in your world, the Spirit of God is already at work in their heart, no? Preparing them to receive what you have been prepared to share. The Spirit still moves powerfully today, giving people dreams and even sending divine encounters that lead them to God's people, who then lead them to Christ. This shows how deeply God loves every person, bringing them within hearing range of the gospel. What is our vision? To reach nations of the world with the gospel through church planting. So, ano siya? So, ang Ginoo, unsa ginayon nila? To reach nations of the world with the gospel. No, tapos, through church planting, so nag-add to sa laing lugar para mag-church plant, para mag-share sa word sa Ginoo, and then to plant churches. Kita, unsa ang ato ang papel? To share God's words. Karon. Unsa man nato i-share ang God's word kung dili ta magbasa og Bible o dili ta ampo, di ba? Kaya ipadala naman niya sa Ginoo ang balang espiritu. So kita po, gina-prepare. Ang magdawat po, gina-prepare. So kinahanglan kita, unsa ba nang term na mag-ano dyan sa preparation sa Ginoo. Sooner or later, the spiritually prepared church must meet the spiritually prepared world. But how do we make that happen? Unsaon man nato na pagbuhat? So how do we ensure that the anointing of the Spirit flows through the church into the world so the gospel reaches the heart who that needs it the most? Unsa man ang atong dapat buhaton para mag-flow ang gihatag sa Ginoo sa atoa. Alright, number 1, ayaw ka balaka. Duharan ni. Okay, there are 2 ways we can all take part in making that connection. Duha lang. Una, dare to believe that the Holy Spirit is with you, and number 2, step out of the boat. Okay, sa una tang, dare to believe that the Holy Spirit is with you. Nagatuo pa muna ang Holy Spirit na akaninyo. Amen. Nga naman. Alright, let's go sa ato kinahanglan na kay pagsagamba. Pag galing, nagatuwa ka, nga naman, kay, kani. Okay, John chapter 14 verse 16 to 17, and I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. And that is the Spirit of truth from the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him, because He abides with you and will be with you. Basahon na ako sa Bisaya. Juan Kapitulo 14, versikulo 16 hanggang 17. Oh. Alright. Chapter 14, verse 16. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyang laing magtatabang, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahanturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. So kana ang promise sa
Ginoo sa atoa. So kamo, do you dare to believe that the Holy Spirit is with you? Nagatuo ba mo na ang balaang espiritu na kaninyo? Amen. Kana siya, pag ipangutan na galing, unsa man ang prueba nga naa na ang balaang espiritu sa inyo ha? John chapter 14. Kalagi promise man sa Ginoo sa ato. Jesus first introduced the Holy Spirit to His disciples during the Last Supper. Last Supper man nga time. Kanin John chapter 14, verse 16 to 17. So the first thing He wanted them to know was that the Spirit would be with them forever. He is with you every single day of your life. No? Kauban nato ang balaang espiritu. Mauna, kung kauban ninyo ang balaang espiritu sa kanunay, o kita, nagpuyo sa balaang espiritu, kung saan nga ito ang makitan? Ang fruits of the Spirit. What are the fruits of the Spirit? Love, joy, peace, patience. Ano na yun? Amen. So, kana ang fruit of the Spirit. By the way, singular siya, kay as a whole na siya. Ayan. Alright. So, kani siya. So, kung kita, kinahanglan na magpabilin kita sa presensya sa balaang espiritu. Magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Kaya nga naman, dili man nato mabuhat ang mga butang na ipabuhat sa Ginoo sa atuwa kung dili ta magpabilin sa presensya sa Ginoo. Okay. Number 2. Uy, number 2 na tayo. Dali tamahon. Number 2. Step out of the boat. So, ang una is dare to believe that the Holy Spirit is with you. And number 2 is step out of the boat. Dili tang tanan kadili lang ate. Kaya nga naman, una, ang dare to believe, magtuwa ka, tuko. Ano naman tayo ng tubag. And number 2 is step out of the boat. Sa Matthew chapter 14, verse 22 to 33, medyo taas siya. Gusto mo na akong lingot? Sa Matthew chapter 14, verse 22 to 33, immediately, He made the disciples get into the boat and go ahead of Him to the other side. While He sent the crowds away, Where's that? Okay. He went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. But the boat was already a long distance from the land, battered by the waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost!" And they cried out in fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became frightened and beginning to sink. He cried out, "Lord, save me!" Immediately, Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" When they got into the boat, the wind stopped, and those who were in the boat worshipped him, saying, "You are certainly God's Son." So stepping out of the boat, kanisha is when? What is that one? Si Peter, nag-asa sa Ginoo nga mag-step out siya sa water. Ayan. Basahin natin sa Matthew chapter 14. Tagalog na, wala nang Bisaya. Matthew chapter 14, verse 22 to 33. So,
Human niini, ipasakay ni Jesus sa sakayan, ang mga tinunan o gipauna niya ngadto sa tabok sa langaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Nitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus dito paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod. Puso-puso sa mga balod kay ang hangin nagsungod man. Nianang pagkakadawon si Jesus niapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila o naningkit multo. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palagta ako sa tubig nga naha kanimo. Dali. Mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Busa, misingkit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha, gikuptan siya ni Jesus o gibira o ningon si Jesus. Kaniya, pagkagamay sa imo, pagtuo, nganong nagduha-duha ka man, o nanakay silang duha sa sakayan. Unya, mihunong ang hangin, ang mga tinunaan nga dito sa sakayan, misimbak ang Jesus, o miingon, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Alright, stepping out of the boat. So, step out of the boat like the Apostle Peter. Si Jesus, calls us to step out of the boat and into the stormy waters where He walked. Kana ang story sa Matthew chapter 14, verse 22 to 33. We often criticize Peter for doubting and thinking, unsa man ang mauna nato makitaan dito? Sa Matthew chapter 22 to 33, ana ka tayon, unsa una nato makitaan? Usually, naunlod si Peter. O kaya doubting mo. Kanang negative ang muna natong makita. But at least he had the courage to step out. Naasay, ano ba ang courage sa Bisaya? Kusog? Lakas ng loob. Kaisog. Na mo, step out sa boat o magsunod kay Jesus na siya. So, wouldn't you rather be like Peter? No? Gusto ba ninyo mas mahimo nga? Dili ba ninyo mas gusto na lang mahimo nga parehas ni Pedro? Na sa mga nag-step out siya in faith, he does something great for God, sometimes stumbles, but is restored and continues walking with Jesus. Diba? Ang uban, wala man. Dito lang naglingkod sa boat. Kanang, ay, okay lang, itiri, uy. Kanang, ano man ka mugawa sa bangka, ay, stormy kayo. Dagat kayo problema. Kana siya, no? O kanang, hayahay na ko, diri ba? Ngayon, gawas pa ko, magsudlo, mag-share sa pulong sa Ginoo nga, hayaan naman ko diri sa simbahan, lang sa simbahan, magpaginaw. Oo, kaya wala pa yan diri, protected na sa sun, di ba? Dili man init, dili ano, no? Mas gusto ba ninyo na maghayahay lang? O mas gusto ninyo na parehas ni Pedro? Although, siya yung mga, di ba, nag-step out siya in faith, siya yung gibuhat pa, nag-step out siya, nakalakaw siya sa tubig. Sometimes, masambol, nalunod. Pero, usang iyang unang gibungan pagka, unlod? Ha? Ginoo? Luwasa ako. No? Kaya ang iyang so, ang Ginoo nag-restore po sa atoa and continues walking with Jesus. So, compared to the 11
and others who stayed in the boat. Peter grew up as a fisherman. Mananagat? Tama yung term ko? Mananagat si Peter. He knew that boats were necessary to cross the Sea of Galilee. Yet suddenly, Jesus came walking on the water and called him out of his place of security. diba? Mananagat ko siya. Sure, dyan siya. Kinahanglan o bangka para mag-cross sa any body of water. Pwedeng river, pwedeng sea, diba? O mga ocean. So, ang iyang place of security ay kaya ang boat. So, Jesus called him out of his place of security. So the boat represents the areas of life we can control. For Peter, it was literal. For us, literal nga boat ang makakontrol sa iyang pag-cross. It may be our comfort zone, our routine, skills, limitations, kanang mga ba na, ay okay lang ko dili lang manggod ang ako ang mabuhat. Kanang hangtod diri lang manggod ang napunanan nako ba. Kanang dili na siya kanang dili na nako gusto mo over pa sa mga ginagawa. Gusto mo makontrol lang ang tanang sa imo ang kinabuhi. So, there's nothing wrong with education, training, or experience, but there will be moments when Jesus calls you beyond them. No? Jesus will call you beyond what you are comfortable. So He will ask you to do something you've never done before. So you can see what you've never seen before. He will lead you to say something you've never said before so you can experience what you've never experienced before. So, dili limitasyon ang ako ang skills. Kung saan ang naasa atoa. But, unsa man, God often calls us to do more than what we can. Kaya nga naman, kung what God has called us is more than what we can do, manglangpit man ta sa Ginoo, kaya nga naman, Lord, dili na ko kaya ni. Naman ta. Kaya kung makaya na nato, mag-anak ta, ako na good ni. Wala na glory to God. Glory to me na nahitabo. So, dili ana ang gusto sa Ginoo. So, if God is telling you right now, na ay mga istorya sa inyong Ginoo, beyond what you can do. Yeah? He will ask you to do something beyond what you've never done before, so you can see what you've never seen before. Nga naman, kung gitawag ta sa Ginoo na ipubuhat ni, kung sa man ato ang makita, di ba makita na ato kung, kunwari, ako, nagsakit. Kung saan ako ma-istorya na ang Ginoo is healer. Because, by faith, I've experienced, usahay maganda ko, lamig manggod dito, Ano ako pagkabuntag, kanang sakit na kanang kayo? Kasay na major. Sakit na kayo ba? Ano ko, Lord? Kanang, wala ko si Paul, anak ko, Lord, take this cup away from me. Ang mga sakit-sakit. Ay anak ko kanang lisod kaayo, sakit kaayo, and even kanang, like, nag-take ka sa medication, hindi siya hindi siya mag-address. But, ang promise sa Ginoo sa ako, my grace is sufficient for you, Lord. Kanang, even if kanang mga sulti sa Ginoo sa ako, what can we experience out from that mga testings and trials that is more than what we can bear? Unsa man. So, di ba ma-experience nato ang grace ni Lord? First and foremost, ma-experience nato ang grace ni Lord. Ma-experience nato na He is also our healer. He is our comforter. Kahit dili man sa tanang panahon, kay ang tubag is, unsa man,
Kapal, something that you can like get immediately. So, dili lang anak. So, he will lead you to say something you've never said before so you can experience what you've never experienced before. Maybe you're naturally shy. Ay, kani siya. Diba? Pag mag-share sa pulong sa Ginoo. Maybe you're naturally shy and have never shared Jesus with others. Perhaps today, Jesus is saying to you, come, step out of your boat. Reminder lang, piling trabaho sa pastor lang ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Ayan. So come, step out of your comfort zone. We must take that first step out of our comfort zone. Out of our security zone. Dito lagi kay magkano man discipleship pa ng ano dito no. Ano kami, hindi lang ko mag-group leader, kay kanang maulawon ang good ko. But, kung saan ano dito kung saan man ang cultivate dito, it is not by our own strength or by our own kanang unsa ang sa understanding sa utok nimo na kanang dili siya basihan niya ay how man good ko kanang very intelligent ko ana iya ang basihan. But when we follow God with the help of the Holy Spirit, when we obey, diba? When we obey the Lord to step out of our comfort zone and share God's word, then we will see ang iyahang paglihok sa matag usa kanato. Yeah, the Holy Spirit has come. The church has been prepared to share Christ with a world that the Spirit is already preparing to receive the Savior. It is time for us to go. Ang matag usa, kinahanglan natong mag-share sa gospel. Isulti sa imuhang katapat. It is time for us to go. Dili to go home, ha? It is time for us to go and share the gospel. Ang sabi ay, dapat ani, kay complete sentence. It is time for us to go and share Jesus. Ay, pag-anak ka, it is time for us to go home. Liliana, it is time for us to go and share Jesus. Ipadala na sa Ginoo ang Balang Espiritu sa ato para mahimo nga atong helper. So, kinahanglan ang pagsunod nato. Dili lang kita hangtod lang sa ay, oh Lord, kanang nagabilin ko nga kanang mo ano jud ka naadjud ka kanunay kauban ako hanto tira lang pero wala ang I will step out of the comfort zone and musunod kay daghan kaya kinaingon ng Ginoo sa ato no daghan kinaingon ang Ginoo sa matag usa kanato. First and foremost is to share the gospel to others. Kay we are in the end times sa baya. Grabe baya ang mga ang mga pangyayari sa around the world, di ba? But unsa man ang security nato sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo, the Lord has promised that He will never leave us nor forsake us. So kada ang ato ang mga kinahanglang inumduman na musunod jud ta sa unsa ang ipabuhat sa Ginoo. And even kanang pagtanaw lang sa ato ang mga vision of mission diri sa simbahan. Paunsa man ato kuha ang ma-achieve ang mission nato. Diba? Kinahanglan nato mo sunod. Kay gusto man nato to reach nations for the Lord. No? To share the gospel. And to plant churches. So, mag-start siya sa pag-share sa gospel. Pag-share ka, Jesus Christ sa ato ang mga sa mga wala pa ilakang Jesus. And di lang siya kanang ingon niya dili lang siya ingon niya ay basta nagdilig ka, no? It is a change na
You are changed in the Lord Jud. Ganang makita yung Jud ang change that you have Jesus Christ in your life. Dili lang magpabilin niya kaniya itong Karen Bell, same yesterday, today, and forever. No? Ang Ginoo lang na kita, ginabangot ta sa Ginoo, adlaw, adlaw. Kada siya, from glory to glory. Kay, ang Ginoo lang ang may power alone that is able to change us. No? Kaya dili ba ya dali na magbago? Dili ba ya dali ang fruit of the Spirit? Ma-achieve ang fruit of the Spirit with your own strength lang. Diba? Pag kada asa man ang joy, asa man ang peace, asa man ang patience, jud ang matirap kanunay ba? Asa man ang patience, ang kindness, tapos ana dayon ana diyan ang Kristohan. Ana ba jud dayon. So, ana magpabilin ta sa presensya sa balang Espiritu kay ang Ginoo ang kanunay ng mga bago. And also our life is a testament of is a living testament, no? Usahay bago pa ka mag-istorya sa mga tao of who Jesus is, makita man sa iyo ang kinabuhi, magana siya, kung saan na ay kalahiyan sa imuha. Ang say lagi sa imuha, nga naa sa imuha, nga wala ka na ako, na despite sa tanang mga problema, naagihapon ang kalipay, naagihapon ang kalinaw, naagihapon ang faithful ka gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo, no? And the answer is, ang presensya sa Ginoo, sa balang Espiritu sa imuhang kinabuhi. So, let us always be prepared to share Christ sa atuang mga sa mga wala pa kaila sa Ginoo. So, praise the Lord. Kana lang ako ang ma-share karong buntaga. Let us stand up and pray. Let us close our eyes and just acknowledge ang presensya sa Ginoo sa matag usa kanato. Susiho nato ang ato ang kaugalingon. Unsa man jud ang ato ang relasyon sa balaang Espiritu karon. Usahay naay mga times na dili nato siya mabati. Usahay silent lang kayo ang Ginoo sa atong mga pagkampo, sa mga pagtubag sa atong mga pagkampo. But ang Ginoo nag-promise kanunay sa John chapter 14, no? That He will be with us always. Kadang ato ang kunitan sa matag usa kanato. Magkinaunsa man ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa ato ang palibot. The Lord is always with us. And the Lord has commanded us na kinahanglan natong i-share ang iyang mga pulong, na kinahanglan natong i-share ang gospel sa mga wala pa nakaila sa Kaniya. This morning, let us take time to search our hearts. Speak to the Lord. Kung na may mga pagkukulang, kung na may mga times na wala ka nagasunod kaniya. Lord, Heavenly Father, we just want to praise you, Lord. Salamat, Lord, kaya walang hindi mo pinapasagdan. Lord, we acknowledge, Lord God, na naaming mga pagkukulang, Father God. Lord, although we believe the Holy Spirit is with us, sometimes, kanang the way we live
we don't acknowledge it sa among mga kinabuhi. So Lord, help us, Father God, to truly believe, Lord God, that the Holy Spirit is always with us. And that He is able, Lord God, to help us, to comfort us, to guide us, Lord God. Father, we pray, help us, Lord God, to step out of our boat, up from our comfort zones, up from our security zones. But Lord, help us to obey you. Obey, Father God, what you have commanded us to do, Father. Salamat na dinit mo kinapasagdan. And Lord, not by our own strength, not by our own might, Lord God, but by the Holy Spirit, Lord God, that is in us, Lord God, that you have given us, Lord God. Salamat, Lord God, that we will be able to do all things, Lord, through Christ who strengthens us. Salamat kay Ikaw, Lord God, ang mag-glorify Ginoo sa tanan ng mga butang na ginapahimo nimo sa among Lord God. Lord, Ikaw ang mag-glorify, Lord God, sa matag kinabuhi Ginoo na nagasunod sa imuha, nagasunod sa imong mga pulong. Naman diri karon ang mga wala pa nakadawat sa ato ang Ginoong Jesucristo. Let us continue to bow our heads. Kung wala pa nimo nadawat ang Ginoo sa imong kasing-kasing as your personal Lord and Savior, pwede kang makasunod sa pagkampo na ni Ginoong Jesucristo. We acknowledge, Lord, na Ikaw ang tuguran sa tanan. Pasaylo kami sa amo ang mga sala. Salamat sa salamat kay Ikaw namatay sa krus para sa among mga sala. Salamat sa paghindo sa among mga sala. Ginadawat ka namo sa among kasing-kasing para mahimo nga among Dios ug manluluwas. Sa matag usa kanato, this is a reminder for us, an encouragement. Na ang Ginoo usahay maghatag siya mga butang sa ato nga ipabuhat more than our strength can rely, more than pa sa mga skills na naa sa ato. But God has promised us na siya ang mag-provide sa ato sa mga panginahanglan nato. Dili lang sa physical, dili lang sa financial, but more so sa ato mga spiritual na mga panginahanglan. So today, let us commit to the Lord to step out of our comfort zone and commit to share Jesus sa mga wala pa nakailang sa Ginoong Jesucristo. Lord, we pray, Father God, Lord, for each and every one of us here, Lord. Help us, Lord God, to have the courage, Lord God, to step out of our comfort zone, of our security zone, Lord God. To share your word, Lord God, sa mga wala pa nakailang kanimo, Ginoo. Lord, we pray, Lord God, na dili lang ni magpabilin sa kung asa mi karon, Father God. But Lord, with the power of the Holy Spirit, Father God, Lord, we will go out and share your word, Lord God. Reach out, Lord God, to other people, Lord God, na wala pa nakadungo. And Lord, salamat, Ginoo. Ay bilid jud nimo pasagdan, Lord God. Lord, Ikaw ang naghahatag sa tanan namong mga panginahanglan, Ginoo. Be it financial, Lord God, physical, Ginoo, nga kusog, Lord God. Lord, salamat, Ginoo, even, Lord God, sa spiritual, Lord God, sa heavenly wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. Salamat, Ginoo, na Ikaw ang magapuno, Lord God, sa bawat usa sa imong presensya.
That Lord, hindi lang ni hantod sa pagpaminaw sa iyong mga pulong. But Lord, we will also be doers of your word, Lord God. Musunod mi Ginoo sa imong mga ginapabuhat sa matag usa kanamo. Salamat kay ni Father na ikaw ang mapataas, Lord God. Ikaw ang mahimaya sa matag usa kanamo sa among mga kinabuhi, sa among diri, Lord God, no congregation, Lord God. We just want to bring you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So, prepare yourself for the test of the So let us all stand now and let's raise our heads and pray. So let us pray. Heavenly Father, Lord, we humbly come before you today, Lord. Lord, give thanks, O Lord, for this day you have given us, O Lord. Thank you, O Lord, for the gift of life, O Lord, and for the many blessings you have shared with us, Lord. Lord, thank you, O Lord, for your endless love, O Lord, for your boundless grace, O Lord, for your guidance, O Lord, and for the constant provision in life, Lord. Lord, as we offer our test and offering, we give back to you, O Lord, with hearts full of gratitude, O Lord. We are giving, O Lord, be our reflection, O Lord, for faith and love for you. Lord, we pray, O Lord, that you bless every person to give, O Lord, and those who have desired victory, O Lord. Lord, bless every part of their lives, Lord. Continue to provide for their needs, O Lord. And always guide them, O Lord, in every step they take, O Lord. Lord, we also pray, O Lord, that these offerings, O Lord, will be used according to your will, O Lord, to spread your life, O Lord, to share your gospel. Lord, remind us, O Lord, teach us, O Lord, to be faithful, O Lord, responsible, stewards, O Lord, everything you have entrusted to us, O Lord. Remind us, O Lord, that we should always give, O Lord, your thankful spirit, O Lord. Remind us, O Lord, that true generosity, O Lord, comes from our heart, O Lord, to trust in you always. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, malindog kitang tanan. Hallelujah. Atong awiton ang dungog ug himayan. Himaya sa langit o sa yuta,
Yes, amahan na langit nun, aniya ang among mga kinabuhi, na among ginahalad diha kanimo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, sa mga pulong nga imong itudlo ka namo Ginoo God. Lord, nga di kami mga padayon sa pagtuo diha kanimo Ginoo God, nga ikaw makabuhat bisan pa sa mga imposibleng mga butang nga diin wala pa namo nakita Ginoo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga diin kami Ginoo God magagawas Ginoo God sa mga bangka, sa mga barko, sa among mga kinabuhi Ginoo God. Lord, sa mga comfort zone namo Ginoo God, ikaw Ginoo ang Dios nga magapadayon Ginoo God sa pagtudlo, pagdasig ka namo kami mahimong maisugod sa pag-atubang Ginoo Lord God niining mga adlaw Ginoo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magasilyo sa mga pulo nga among nadunggan Ginoo God. Lord, nga kining mga pulo nga dili jud mo balik nga awang diha sa imong atubangan tungod Ginoo Lord ang imong balaang espiritu mo'y magapahinumdum ka namo nga diin ikaw ang among Diyos nga dalampanan Ginoo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga magapadayon, nga magagiya as we acknowledge that you are our great shepherd Ginoo God that is able Ginoo Lord God to protect us day and night as we go out and in from our houses Ginoo God. Ikaw ang Diyos nga great protector Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga ikaw usab ang among Diyos nga di nagapadayon, nga nagaprovide sa tanan namong mga pakinahanglan. Physical man kana Ginoo God, emotional man kana Ginoo God, mental Ginoo God, mentally Ginoo God, ikaw ang Diyos nga nagahatag kanamo langit nun nga kaalam Ginoo. Ikaw Ginoo ang among Diyos nga nakanunay nagagiya as we trust in you Ginoo. Ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magagiya sa matag desisyon nga among pagabuhaton. Lord, ikaw ang Diyos wala ang espiritu Ginoo God. Ikaw ang Diyos nga magatudlo sa matag usa ka namo Ginoo God. Wala kami mahimo sa among kaugalingon as we acknowledge Ginoo God. Continue to remind us with your Holy Spirit to trust in you, and we will not lean on our own understanding. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga magapadayon Ginoo Lord God sa pagtudlo kanamo Ginoo. Lord, ikaw lamang ang among Diyos nga dalampanan. You are our refuge. You are our fortress, Ginoo God. Tungod, Ginoo God, nga din ang kalipay kalinaw magagikan kanimo Ginoo God. Tudluwi kami Ginoo God. Hallelujah. Even, O Lord God, as you teach with the Holy Spirit, Ginoo God, the fruit of the Holy Spirit, nga maangko namo, nga diin ka na ang timailhan na kami sumusunod nimo Ginoo God. Salamat balaang Espiritu, nga ikaw Ginoo ang Diyos nga magapadayon, nga magagiya sa matag usa ka namo Ginoo God. Lord, salamat Ginoo God sa kalipay, kalinaw, sa gugma nga diin imong ginabubo kanunay sa matag usa Ginoo God. Salamat sa kapasayloan sa among mga kalapasan Ginoo God. Salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo ang Diyos nga nagabungkos sa usa ka gugma sa matag usa ka namo Ginoo God. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Ug ang tanan magaingon og Amen. Amen. Hallelujah.